Ayun. Gusto ko lamang po kayong tanungin, gaano niyo kadalas marinig na pag-usapan ng mga tao kung gaano kahalagang malaman at matutunang mahalin ang sarili? Mahal niyo po ba yung sarili niyo? Amen! Mahal niyo pala yung sarili niyo, so baba na po ako. Ayun, so yung topic po natin today is para mas makilala pa natin yung sarili natin. Kung paano ba natin minamahal, kung paano ba natin pinapahalagahan yung sarili natin. Ate Jade, bakit kailangan malaman pa kung paano mahalin ang sarili natin? Mahal ko naman ang sarili nyo. Di ba sabi nyo nga po, mahal nyo ang sarili nyo. Maaring may magsasabing, mahal ko ang sarili ko, binibili ko nga lahat ng cravings ko eh. Uy, sana all. Di ba? O merong magsasabi na, inaalagaan ko yung sarili ko. Madalas nga ako sa salon, nagpapariban, nagpapa-manicure, nagpapa-pedicure, para naman ma-relax ako. Nakakapagod kaya sa work. Or may nagsasabing, nagsha-shopping ako. Bibilhan ko yung sarili ko ng sapatos, damit, makeup, skincare, kasi deserve ko to. Ilan lang yan sa mga ways natin kung paano natin minamahal yung sarili natin. That's good that we have time to treat ourselves, pero hinahinay lang din sa paggastos. Maging wise din tayo sa pag-spend ng perang pinaghihirapan natin. Pero ayun nga ba talaga yung meaning ng self-love? Kapag nabibili na natin yung gusto natin, kapag nagagawa na natin yung gusto nating gawin. Yes, may satisfaction. May saya sa feeling na kaya nating mabili yung mga gusto natin at magawa yung gusto natin. But, na-appreciate ba natin yung hard work natin? Nasasabihan ba natin yung sarili natin ng, I love yourself, great job, or good job sa mga ginagawa mo sa araw-araw. Salamat dahil hindi ka sumuko. Madalas nating marinig sa mga magulang natin nung bata pa tayo, kumain ka ng gulay. Maganda yan sa katawan mo. Or matulog ka ng maaga para lumaki ka. So alam nyo na, hindi ako natutulog ng maaga nung bata ako. Kaya wag nyo akong gagayahin. So ilan lang yan sa mga paalala ng ating magulang kung paano mahalin at alagaan ang ating sarili. Pero narinig natin, pero alam nyo yun, narinig lang natin, pero labas din sa kabila. May mga times na alam natin na mahalin dapat natin yung sarili natin, pero hindi lang talaga minsan ito nagsisink in. When you are on plane before takeoff, the flight attendant talks about securing your own mask, oxygen mask, before helping anybody else. Sa tingin nyo, bakit? Kailangan natin i-save yung oxygen mask before helping others. The reason they say this is because if you're not getting oxygen yourself, then you are not going to be conscious to be able to secure anybody else's mask. Paano ka tutulong sa iba kung napapabayaan mo naman pala yung sarili mo? This also applies when learning to love yourself. If you're not able to give yourself the love that you truly deserve and need, how are you going to give it to another? Many people were not loved like they should have been during childhood and into adulthood. Kung tayo ang nasa ganitong kalagayan, kung bata pa lang, ay hindi na natin nararanasan yung pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili na naging bunga ng self-rejection. Not accepting yourself, always beating up on yourself, not happy with the person that God made you, self-hatred, considering yourself ugly, dumb, or clumsy, unforgiveness, or bitterness. When a person continues to hold things against themselves, such as something in their past that was embarrassing, gross, and that they are still ashamed of. Being hard on oneself, always beating up. Being hard on yourself, always beating up yourself mentally, physically, emotionally, or pushing
to reach irrational goals just to feel good about yourself. Low self-esteem. Always seeing yourself as a failure or less than those around you. Ashamed of yourself. Refusing to forgive yourself for something in your past. Feeling ugly or stupid. Seeing yourself as worthless, no good for nothing. Most of the time, learning to love yourself is not easy and cannot always be self-taught. If you were never given the love you needed during formative years, some of us also struggled with loving ourselves by not forgiving ourselves when we make mistakes. May mga decision tayo sa buhay na hindi nag-e-end ng magandang result. Ako lang po ba yung may mga desisyon sa life na hindi nag-e-end ng maganda, and nagre-result yun ng kapanghinayangan, ng alam mo yun, yung parang hindi ka na, natatakot ka nang ulitin or mag-try ulit or magdesisyon para sa sarili mo. For example, may nakita kang sale sa mall. Maganda yung damit, mura kasi nga 50% off. Pero di mo alam kung saan gagamitin. Kasi di siya pang casual attire na pwedeng suotin everyday. Pero maganda siyang pang forma. So yung mga kabataan mahilig sa magandang clothes. Di ba? Yung parang hindi na nag-iisip kung kailangan pa ba natin yun. Basta ang iniisip lang natin, maganda siya and convenient kasi sale nga siya, di ba? So, binili mo, then you realize, hindi mo pala talaga kailangan. So, nakastock lang siya sa cabinet mo. Kasi iniisip mo, ay, magagamit ko rin yan kapag may okasyon. Hanggang sa naluma na lang, nasira, and then na-realize mo na sayang pala yung perang pinambili mo. Yung akala mong nakatipid ka, pero hindi pala. Hindi mo naman nagamit yung binili mo hanggang sa nasira na lang siya. At grabe yung panghihinayang mo. Minsan di tayo makamove on sa nangyari. Instead, we rehash the mistake over and over. Sinasabi pa natin, di talaga ako nag-iisip. Di talaga ako nag-iisip. At marami pang salitang, masasakit na salita yung pinapaulit-ulit natin sa isipan natin, wishing we could go back in time and have do-over. There are also some of us that struggle with loving ourselves because we are afraid that we will end up becoming prideful and start having the worthy self-love of caring about ourselves more than we care about anyone else or esteeming oneself about others. What we need to learn is how to have godly self-love. Live like someone valued by God. Sabay-sabay nating kilalanin pa ang ating sarili. Godly self-love is liking who God created you to be and projecting that onto others. It is not prideful, nor it is self-condemning to the point where you have a prideful humility. It is being grateful for how God made you. You as a unique, beautiful person that He is using to spread the good news of Jesus Christ. Sabi sa Mark 12:31, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Paano mo iibigin ng ibang tao kung di mo naman pala alam kung paano mahalin ang sarili mo? Well, we can't love our neighbors correctly if we can't love ourselves correctly. Here are 3 things that we need to change in order to teach ourselves how to love ourselves so that we can love others better. First is stop negative talk and thoughts. Second is we must learn to forgive ourselves. And the third is we need to be grateful for how God made you and to realize He knows we are not perfect. Stop negative talks and thoughts. Sabi sa Luke 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso. Sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So wala po dyan yung verse. So I encourage each and everyone na magkaroon tayo ng Bible or
i-open natin yung mga Biblia natin sa ating phone. So, nakakapagod ang magkaroon ng negatibong puso. Umpisahan nating ipaayos ang ating puso't isipan sa ating Diyos. And yung second verse, 2 Corinthians 10:5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. And start letting His words of truth and love to fill our hearts and minds. There is a lot of power in our words. God created man in His image, and He created everything through words. Therefore, since we are His creation, our words also hold power. Kaya wag nating hayaan na madala tayo sa emosyon. Gaya na lang kapag nagagalit tayo, huwag nating hayaan na makapagsalita tayo ng masasakit na nasalita. Isipin natin kung ito ba yung makakatulong sa ating kapatid or makakadestroy ng kanilang feelings. Sabi rin sa Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Nakikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Sinong gustong kumain ng bulok na prutas? Wala po, di ba? So, ayaw natin na kumain ng sirang prutas. We need to speak words of life, even to ourselves. When we do this, it will change how we speak to others, and therefore, spread the light of life around us and inside us. So, from now on, itigil na natin yung mga negative thoughts and umpisahan nating makapagsalita ng encouragement sa sarili natin para, alam mo yun, dumadaloy na lang sa'yo at makaka-encourage ka rin ng ibang tao. Second is, we must learn to forgive ourselves. Sabi sa Matthew 6:15, paano tayo makakapagpatawad sa iba kung di natin mapatawad ang ating sarili? Jesus said, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. If we can't forgive ourselves, then we may not get forgiven. Kung hindi tayo marunong magpatawad sa iba, hindi rin tayo makakakuha ng kapatawaran. Parang ang sakit, no? Baka sinabi lang natin na pinatawad na kita, pero binulsa lang pala natin. Pagdating ng, alam mo yun, nagkagulo kayo ulit, bigla mo nang binato ulit sa kanya, ganito ka nga eh. Ganito nga yung ginawa mo sa akin eh. So alam mo yun, magkaroon talaga tayo ng pusong handang magpatawad. So umpisahan natin yun sa sarili natin. Sabi sa Hebrews 12:15, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. Much said how we are forgiven others, but many us seems to skip over the concept of forgiving ourselves. Believe it or not, it's equally important and vital to be sure we've forgiven ourselves as it is we've forgiven others. Unforgiveness brings much bondage into our lives, regardless if it's towards God, others, or even ourselves. Bitterness is a means by which many defiled. Regardless of what we've done in our past, whether it be abortion, fornication, or some gross and embarrassing sin, it is vital that we forgive ourselves for everything in our past that we are ashamed of. If God chooses to forget our sins for His sake, then I think we ought to do the same. Sabi sa Isaiah 43:25, gayon man ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Umpisahan nating patawarin ang ating mga sarili. Every time we fail, huwag tayong sumuko. Kung nagkamali, lapit sa Lord at humingi ng guidance na baguhin tayo. Yes, hindi madaling magbago, hindi madali na patawarin yung mga kasalanan na nagagawa natin, lalo na kung ito'y nakakahiya.
But if you are willing na magbago, walang imposible sa ating Diyos. Pati yung mga nasa paligid natin, magugulat na lang tayo, may encourage kasi tayo mismo eh. Kasi tayo mismo nakikita sa atin kung paano natin pahalagahan o paano natin ingatan ang ating sarili. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:5, "For love keeps no records of wrong. Therefore, in order for us to love ourselves, we must destroy all those records in our minds." Alisin na natin yung mga negative thoughts na meron tayo. Palitan na natin ng positive. God's word says that He has actually removed our sins from us. If we continually beating up on ourselves, it's known as a false guilt. Can we say false guilt? False guilt. Sabi and it is a tool of the enemy to pull us down. If we still associate ourselves with our sinful past, then we need to change the way we see things. Bakit? Because the way we are thinking does not line up with what God's word has to say. Sabi sa Psalms 103:12, "For as far as the east is from the west, so my sin are removed from me." When we associate ourselves with our past failures after God's word has assured us that they have been all removed from us, then do you realize that you aren't really believing what God's word is saying? It's time that we make that choice to forgive ourselves and then align our thinking with what God's word has to say. If God says it's removed from us, then we need to take Him for His word and believe what it has to say. Third is, we need to be grateful for how God made you and to realize He knows we are not perfect. Alam ng Diyos na hindi tayo perpekto. Walang karapat-dapat na tumayo sa harapan ninyo. Pero tunay na habag lang ng Diyos yung nakakapagbigay ng lakas ng loob sa bawat isa para ibahagi yung pagmamahal na natanggap ng bawat isa. Many today consider themselves as dumb, ugly, stupid, or clumsy, worthless. Did you know that you were created in God's own image? And whenever you consider yourself as dumb, ugly, you're actually considering something that God made as being ugly or dumb. Sabi sa Genesis 1:26, "And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creeps upon the earth." Let me ask you a couple of questions. Did God created your physical body? If so, would you dare to make a statement that God made an ugly body? Did God created your mind and intellect? If so, would you dare to make a statement that God created dumb, or stupid, or worthless brain? If God created you in His image, then are you saying that His image is dumb, stupid, or worthless, or ugly? So mga kapatid, alisin na natin yung mga negative thoughts na iniisip natin na, alam mo yun, na pangit, na hindi tayo matalino, na ang clumsy natin, na hindi tayo perfect. Alam na ng Diyos na hindi tayo perfect. Pero kung palagi nating iisipin yung mga negative thoughts na yun, paano pa tayo lalakad sa maraming tao? Paano pa natin ipagsisigawan na meron tayong Diyos na buhay na sinasamahan tayo? Kung sa sarili natin, hindi natin ma-feel na, alam mo yun, na we are grateful, na kinahabangan ako ng Diyos, na ginagamit niya ako para i-share yung Word of God. David was a humble man with a heart after God's own. Yet he praised and thanked God for the marvelous work that God had made. Sabi sa Psalms 139:14, "David, a man who made mistakes, was flawed
states that I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my souls know it very well. He understood that even though he was imperfect, he was still fearfully and wonderfully made by God. We are all part of God's creation, and we must remember that when he created man and a woman, he saw that all he had made was good. David was not boasting in who he was, but rather being thankful and rejoicing over the beautiful creation that God made in him. It's vital that we develop this same attitude about what God's given each of us as well. Ano nga po ulit yung tatlong bagay na dapat nating baguhin or i-improve sa sarili natin? Ano po yung una? Yung pangalawa? Yung pangatlo? Naway, umpisahan natin ngayon na mas kilalanin pa yung ating sarili. At unti-unti nating alisin yung mga negative thoughts at palitan natin yun ng positive. So since we know kung ano yung mga bagay na, ay, ganito pala ako, so kailangan kong baguhin. I just want to share with you na ma-remind tayo kung bakit tayo valuable sa Panginoon. Remind yourself why you are valuable to God. First is you are valuable because of who you are. You are valuable because of what you cost. You are valuable because of what you can become. So first, you are valuable because of who you are. Sabi sa Genesis 1:26, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. You are made in God's image, according to His likeness. A long time ago, even before God created you and before He created this universe, you were the focus of His love. Can we say you are the focus of His love? Sana pa hawakan natin yon every time na meron tayong mga negative thoughts na mahal ako ng Panginoon. Ako yung una niyang priority before pa gawin itong mundo na to. So, patuloy nating alalahanin na we are the focus of His love. And sabi sa Ephesians 1:4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Second, you are valuable because of what you cost. Alam niyo ba kung ano yung cost mo sa Panginoon? Sabi sa Ephesians 1:5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kaloob. As one loved by God, you have also been chosen by God for adopting as sons by Jesus Christ to Himself. This adoption came at a high price, the death of His Son. Sabi rin sa Ephesians 1:6-7, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob. Nasagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. He made us accepted in the Beloved. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Ganon ang kahalaga mo, kapatid. Ganon ka kahalaga para sa Panginoon. Third is, you are valuable because of what you can become. Sabi sa Ephesians 1:11-12, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo.
ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. As a person who is loved by God and adopted into His family, you can be sure that God has a plan for your life. In Him, also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who work all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Naniniwala po ba tayo na may plano ang Diyos sa ating buhay? Amen po ba? Amen. Di ba kapag ibinigay natin sa Panginoon yung buong buhay natin, totoo na may plano ang Lord. Maybe hindi natin na-imagine kung ano yun. Baka kayong mga nakaupo, next time kayo na yun nandito sa harapan, nag-share ng Word of God. So walang imposible sa ating Panginoon. Ganon niya tayo tinitignan. Walang matanda, walang bata, walang lalaki or babae na hindi kayang tumayo dito sa harapan. Kasi sasamahan tayo ng Panginoon, lalo na kapag ipinagkaloob niya yun. And gusto ko rin i-share kung ano nga ba yung dapat nating malaman, what to know. The value God has placed on you is the value you should place on yourself. You can live as someone valued by God when you know these vital truths. Sabi, una is, Christ wants to have a relationship with you. Gusto ng Panginoon na makilala pa tayo. Second is, you can experience Christ's extravagant love. Third is, you can live a full and fulfilled life. Fourth is, God's power is not limited. Fifth is, God can do a great work within you. So, number 1, Christ wants to have a relationship with you. Sabi sa Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. When Paul prayed, Christ may dwell in your hearts through faith, he wasn't referring to something temporary. Jesus wants to live and relate with you permanently. Gusto ng Lord na makilala ka, kapatid. Kung ano ang laman ng puso at isipan mo, ay gusto niyang malaman. Gusto niyang tulungan ka sa lahat ng bagay. Second is, you can experience Christ's extravagant love. Sabi sa Ephesians 3:18, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. As if being persuaded relationally by Son of God isn't enough, even more amazing is the fact that He wants you to know and experience the wide and length and depth and heights of His love. Hindi lang gusto ng Lord na makarelate sa iyong buhay. Gusto niya rin maranasan mo yung unconditional love na hindi mo mararanasan sa mundong ito, na hindi ma-offer ng mundong ginagalawan natin ngayon. Third is, you can live a full and fulfilled life. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ephesians 3:19. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. John 10:10. Jesus wants you to be fulfilled with all fullness of God and came that you might have life more abundantly. Gusto ng Diyos na maranasan mo yung masaganang buhay. Gusto ng Diyos na maranasan mo yung kasapatan na hindi natin makikita dito sa mundong ito. Minsan siguro kapag
may mga pagsubok tayong nararanasan. Parang ang hirap na maging masaya, ang hirap na mag-celebrate. Pero gusto ng Lord yung maranasan mo yung kasapatan, kahit nahihirapan tayo, gusto ng Lord na maranasan mo yung tunay na kagalakan sa puso mo, kapatid. God's power is not limited. Sabi sa Ephesians 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. He is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or think. Walang imposible sa Diyos. Naniniwala po ba kayo walang imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos? Amen, di ba? So, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, tunay na walang imposible. Kung nahihirapan man tayo, may dahilan kung bakit nangyayari yon. Ano ba yung gustong ituro sa atin ng Lord? Bakit natin nararanasan yun? So, we need to exercise our mind kung imbes na yung problema, pinoproblema pa natin, di ba? Bakit hindi natin isipin na yung problema, ano kayang rason kung bakit natin yun nararanasan? Kung ano ba yung gustong ituro ng mga problema na yun sa atin. Fifth is, God can do a great work within you. Sabi sa Ephesians 3:20, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumilos sa atin, the divine love and power that exceeds your imagination works in you because His Spirit strengthens you and Christ lives in you. Ngayon alam na natin yung value natin. Ganoon tayo pinapahalagahan ng Diyos. You cannot help seeing yourself as valuable when you really know this truth. But don't stop there. To live as someone valued by God, you must do something with that knowledge. So alam na natin na Christ wants to have a relationship with us, that you can experience Christ's extravagant love, that we can live a full and fulfilled life, that God's power is not limited, that God can do a great work within us. So, ano ba yung dapat nating gawin? What to do? Discover your spiritual path and start moving. Second is be humble and disciplined. Third is experience community, serve one another, and stay together. Fourth, use your unique gifts. And 5, keep growing. God wants you to grow. God wants you to grow up in all things into Him. So ano nga ba yung dapat nating gawin? Discover your spiritual path and start moving. Sabi sa Ephesians 4:1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Paul said, to walk worthy of the calling with which you were called. Be intentional about living a life that matches who you are by virtue of your relationship with Christ. Ano nga ba yung mission natin? Ano nga ba yung mission natin dito as Mighty One? Ano po yung mission natin? Pwede ba nating sabihin ng sabay-sabay? Ano po? Hindi ka ba naiintindihan? Ano po yung vision natin? Ay, yung mission natin? To reach out and make disciples for Christ. Pwede ba sabay-sabay nating sabihin yon? To reach out and make disciples for Christ. Diba? To reach out and make disciples for Christ. Sama-sama tayong mag-reach out para malaman din nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Diba? Gusto mo bang maging kaisa or maging kabahagi nito, kapatid? So second is, be humble and disciplined. Sabi sa Ephesians 4:2, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Cultivate Jesus' attitudes of humility by putting others before yourself and following through with what you start.
Kaya nga ang vision ng Mighty One is to know Christ and live for Him. Dapat nakikita sa atin yung nag-uumapaw na pagmamahal na natanggap natin sa Diyos. Na marunong tayong magpakumbaba, maging mahinahon at matiyaga. Magparaya para sa ating mga minamahal. And yung third is experience community, serve one another, and stay together. Sabi sa Ephesians 4:3, sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. You will feel more valuable when you work to add value to others' lives and keep the unity of the Spirit and the bond of peace. Sa tingin nyo, bakit tayo may Kaagapay Life Group? Sa tingin nyo po, bakit? Bakit kailangan may kasama tayo? Bakit kailangan may katuwang tayo? Sa tingin nyo, para saan na meron tong church na to ng Kaagapay Life Group? Kasi kailangan natin ng may kasama, katuwang, katulong. Kasi di natin kaya ng tayo lang, kailangan natin ng kaagapay. Sa tingin niyo po ba mag-work itong church na to kung isang tao lang yung gumagalaw? Sa tingin niyo po, kaya ba ni Pastor Jim nang siya lang dito? Siya gagawa ng mga event, siya yung magpapastor, tapos siya din yung mag-host, tapos siya rin yung tutugtog, tapos siya din yung maglilinis ng church after service. Sa tingin nyo, kaya ba ng isang tao yung gawain dito? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka namin kapatid. Kailangan ka namin kapatid. Diba? Sa bahay pa nga lang natin, hindi na kaya ng nanay natin na linisin yung buong bahay ng siya lang. So kailangan, diba, yung mga anak nila, tayong mga anak, dapat marunong din tayong maglinis ng bahay, di ba? Or baka taga-kalat lang tayo ng bahay, no? Baka taga-kalat lang tayo after linisin ni nanay, linisin yung bahay. Okay na, magkakalat na naman ako. Ako mahilig akong maggupit-gupit, so ang dami lumilipad na paper sa bahay. So, ayun, umpisahan natin na i-appreciate natin yung mga kasama natin, di ba? Kasi kailangan natin ng may kasama kapag nalulungkot tayo, di ba? Gusto natin ng may makakausap. So, yan yung mga ka-life group leader natin. Mapagsasabihan nyo yan ng mga hinanaing ba? Mga nararanasan nyo sa buhay. Ayun, hindi natin kaya ng tayo lang. So, kailangan natin ng kasama. Kailangan natin ng katuwang sa ating pagmimisyon dito sa mundong ito. And fourth is use your unique gifts. Lahat ba dito may talent? Taas nga po ang kamay ng may mga talent. Ay, ayaw magtaas ng kamay. Bakit naman nahihiya? Ang humble nyo naman po masyado. Para sobrahan naman po ata yung pagka-humble ng bawat isa. So, maaari po bang itaas natin? Sino yung mga kumakanta? May mga hindi nagtataas ng kamay. Napaka-humble naman talaga. Oo. So, di ba? Sino yung sumasayaw? Ay! Sino yung mga sumasayaw? Ayaw talaga nilang magtaas ng kamay. Bakit kaya? O sino naman dito yung magaling sa pakikipagkaibigan? Asan yung mga kamay? Ay, walang mga friendly dito? Lahat ba dito mga masyusyungit? Lahat ba dito, kailangan, unang i-approach? So, lahat tayo may mga gifts. Ipagamit natin. Sabihin natin sa mga katabi natin, ipagamit mo naman yan. Ipagamit mo, baka hindi na yan gumagana, baka kinakalawang na yan, ipagamit natin, di ba? Sabi sa Ephesians 4:4-6, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon, kayo'y tinawag ng Diyos. May
may isang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Followers of Christ are one body who belong to one Lord and one God and Father. But that doesn't mean that we're all supposed to look, speak, and act alike. God has made you unique, and He has given you unique gifts to influence others and add value to their lives. Paano kaya kung sobra nating magkakatulad, no? Kung lahat tayo magaling lahat sa gitara, pero walang magaling sa pagsasayaw, o walang magaling sa pagkanta. Sa tingin nyo, gagalaw kaya yung church na yun? Lahat tayo tumutugtog, magaling tayo sa instruments and everything. Pero yung kumakanta, masakit sa tenga. Papayag po ba kayo? Na sobra nating magkatulad, wala nang, alam mo yun, wala nang marunong kumanta. Kasi lahat tayo magagaling sa instruments, magagaling sumayaw and everything. So lahat tayo ginawa ng Lord as unique. Can we say unique? Sabihin natin sa mga katabi natin, wala kang katulad, kapatid. Wala kang katulad. Nag-iisa ka lang. Di ba? So, kaya tayo binigyan ng mga iba't ibang talento kasi it will work together eh. Kasi kapag, kunwari, ako, marunong ako sa instruments, pangarap ko po talaga tumugtog na instruments. Pero hindi lang talaga, alam nyo yun, hindi ko pala siguro na bibigyan talaga ng time. Pero, paano kung magaling ako sa instruments, pero, ayun, masakit ako sa tenga kapag kumanta? Papayag po ba kayo? Baka pinababa nyo na ako bigla, no? Lumayas ka, gano'n. Pero di ba meron tayong kanya-kanyang talent eh, kung bakit tayo naririto. So, I believe na kayo, tayo na narito sa church, walang aksidente kung bakit naririnig natin tong mga salita na to. Kasi lahat tayo unique eh. Lahat tayo kailangan ng church na to. And marami tayong mga ministry na kailangan ng ating simbahan. Kaya kung gusto ninyo maging kabahagi ng simbahan na to, huwag kayong mahiya na lumapit sa ating mga leader na, ay, gusto ko pong mag-usher. Ay, gusto ko pong maging part ng events. Ay, gusto ko pong mag-lead ng mga young people. Ay, gusto ko pong mas pagandahin pa itong church na to. Baka makatulong ako para alagaan yung mga halaman natin. So, yung mga talents na yan, hindi yan basta-basta lang eh. Kailangan yan ng church na to. Kailangan ka namin kapatid. Kailangan natin ng bawat isa. And 5, sabihin mo, patapos na po ako. Gising-gising na. So, number 5 is keep growing. God wants you to grow up in all things into Him. Sabi sa Ephesians 4:15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Until the day you die, you have the potential to keep growing, leading, making a difference in this world, and adding value to others' life. That starts by believing and living by someone valued by God. Di ba may kasabihan po tayo na habang may buhay, may pag-asa? Buhay pa ba yung katabi ninyo? Pakitapik nga yung mga katabi ninyo, baka kasi tulog lang pala. Ayun. Di ba? So habang buhay, may pag-asa na lumago, may pag-asa na mag-improve, may pag-asa na maging better. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa na, ganito na lang ako. Ganto na lang ako, makikinig lang ako sa church. Ganto lang ako, dito lang ako sa gilid. Hindi ako magsasalita. Ayun. So, habang may pag-asa, habang may buhay pa tayo, habang may lakas pa tayo, ipagamit natin yun sa Lord. And gusto ko lang din na itanim sa bawat isa na you matter, you have value,
Start living like it today and never stop. Maaari po bang sabihin natin, you matter? You have value. Start living like it today and never stop. Patuloy nating paalalahanan na yung sarili natin na mahalaga ako, na meron akong misyon kung bakit ako naririto, bakit kaya may lakas pa ako, bakit kaya lumalakad pa ako sa araw-araw. Kasi may halaga ka, kapatid. May mission pa tayong dapat gawin sa mundong ito. And umpisahan na natin ngayon. 'Di ba? Umpisahan na natin na mamuhay ng naayon dun sa Panginoon. Kalimutan na natin yung mga negativities. Marami naman talagang pangit na bagay eh. Pero kung doon tayo mag-focus, kung doon natin ilalagay yung alam niyo yun, yung mindset, yung isipan natin sa mga negative na yun, paano tayo makakausad? Paano tayo makakapag-move forward kung yung isipan natin is nandoon pa rin sa negative na yun? Inaaniyahan ko nga po bawat isa na tumayo